Okay guys, so wala nang intro day 16. Kailangan mong gawin yung mga bagay na imposible sa yung tignan ngayon pero alam mong dapat mong puntahan. Dapat mong gawin. So kung magagawa mo yung isang bagay pero alam mong kailangan ko kasing gawin to so kailangan ko pang kailangan mong isacrifice yung isang bagay pa para gawin yon. I-sacrifice mo yung bagay na yun. Kasi balang araw, pwede mo naman siyang balikan eh. So, kung may gusto kang gawin, gawin mo na siya. Kasi kung iisipin mo ito yung brutal na katotohanan, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Hindi talaga natin alam, di ba? Paano kung may choice ka na sabihin sa'yo na sa ganitong araw ka madideds? Ganitong araw, ganitong petsa, ganito yung paraan ng pagkakadeds mo. Paano kung ganun? Siguro pag may deadline, mas lalo mong gagawin yung mga dapat mong gawin. Ako iniisip ko, minsan ganun ako mag-isip para lang ma-push ko yung sarili ko na gawin yung paulit-ulit ko na ginagawa. Kasi minsan sobrang paulit-ulit na yung ginagawa mo. Dadating normal sa iyo na meron kang state na parang autopilot ka lang, hindi mo na naiisip lahat. Kumbaga, magugulat ka na lang na, teka, parang ilang araw na ako autopilot, paulit-ulit na lang talaga, wala nang bago So, medyo nauumay ka na. So, pag ganun, kailangan restart mo lang din yung sarili mo. Mag-restart ka lang din. Magpahinga ka, gumawa ka ng ibang bagay. Kailangan yung ganun, ma-refresh lang din yung utak mo. So, tumalbog na naman tayo. Nakalimutan ko na kung nasa na naman tayo. Actually, pangatlong take ko na to na nawawalan ako ng iisipin. So, yun. After nitong vlog, mag-gym tayo. Last workout of the week. Tapos puro na lang tayo. Puro takbo na lang tayo. Pagkatapos ito, takbo. So, masasabi ko na maganda yung progress ko sa pagtakbo. Mabagal siya compared sa kasi mabagal siya compared sa iba, pero actually sobrang bagal nga niya. Pero ako kasi mahilig ako sa mapabagal na bagay. Kaya kong ako yung tao na kaya kong magstay kahit matagal gawin yung bagay. Basta alam kong panghabang buhay yun, pang long term. Ganun ako. So, halimbawa pag nakuha ko na isang bagay, itong physique, nakuha ko na yung physique ko. Nung una ako naging batak, so nakuha ko na, ito na yung batak. Sabi ko sa sarili ko, okay, nakuha ko na to, pero ang hirap ng dinanas ko para makuha to. Tapos, sa ngayon, nahihirapan din ako para i-maintain to. So, ano yung mga pwede kong gawin para masustain ko siya? Para hindi siya maging mahirap. Kasi gusto ko tong ganitong state Pero paano ko siya gagawin na hindi siya struggle sa akin na magstay sa ganito? So, bali ginawa ko, trial and error talaga Ang dami kong trinay na kung ano-ano, especially sa diet. Sa training, later on ko na lang siya natutunan Kasi parang nung unang part ng training ko, nung baguhan ako, ako nun ang mindset ko nun, hardest worker in the room, parang ganon. So, talagang sagad. Pag ang buhat ko talaga sagad. Talagang masasabi ko na utang-utang yung katawan ko. Sobra yung binibigay kong effort sa kinakain ko, tsaka sa pahinga ko. So, although bata ako noon, nakaka-recover ako doon, counterproductive siya kasi sa sobrang bugbog ng katawan ko, hindi siya nakaka-recover ng totally. So, under recovery siya. Pero dahil bata yung katawan ko, kaya niyang tanggapin. So, kung yung ganun training gagawin ko ngayon, 36 na ako, sigurado, mabubugbog ako. So, parang ang pinaka biggest learning ko
this past since 2018 ako 2019 ako nagsimula na aralin talaga kung paano ba talaga magbuhat yung balancing buhat. Kasi para sa akin, alam ko na kung paano sumagad Yung tipong pag nagbubuhat ako, OA ako mag-isip. So pag nagbubuhat ako, sige, mapili, lalo na yung mga huling rep, wala akong pakialam kahit mapilay ako, basta maiaangat ko to, ganun ang mindset ko, sinasagad ko talaga. Sagaran. Pero ngayon, ganun pa rin, pero marunong na ako mag step back. So yun yung importante, marunong mag step back. Hindi porket bata ka, bubugbugin mo na yung sarili mo sa training. So kailangan maabot mo lang yung balance kasi ang goal natin is to stay strong, hindi to finish strong. So kailangan strong ka sa off season, strong ka rin sa dito sa competition season. So kailangan nandun ka lang palagi, kaysa yung strong ka sabay biglang may bigla kang deep na sobrang baba, tapos ang tagal mo nang nandun sa deep, sabay magiging strong ka na naman ulit, sabay bababa ka na naman ulit, di ba? So hindi maganda yon. So kung ganun yung nangyayari sa'yo, zigzag ka, hanapin mo yung gitna. So para sa akin, gusto ko tong gitna. So kada tao kasi iba-iba yung nagwo-work para sa kanila So ako, gusto ko lang na nandito lang ako. Kasi pag nandito lang ako sa gitna, alam ko paano umangat, alam ko paano itaas, alam ko din kung paano ibaba. Ang problema kasi pag nandun ka lang lagi sa taas, yung pukpok ka lang ng pukpok sa sarili mo, hindi mo na alam kung ano yung gitna at saka yung baba Para sa'yo, taas lang. So pag nag-tone down ka ng konti, ang tingin mo naman sa sarili mo, tamad ka, kulang yung ginagawa mo, 'di ba? So malaking bagay na natutunan ko na wala na akong ganun. So at peace na ako sa training ko, at peace na ako sa diet ko. So basically lahat to madali na lang siya para sa akin. Pero madali, pero syempre kailangan pa rin ng disiplina, 'di ba? Ang pinaka-key dito, disiplina. So, yun lang. Wow, naka 8 minutes na ako dun. So, yun lang guys. So, sana nakatulong sa inyo itong sinishare ko. So, lahat ng sinishare ko dito, lang talaga. Based lang siya sa experience ko at sa mga goal ko. So basically nakikipag-usap lang ako sa sarili ko. So ito mga sinasabi ko, ito yung mga gusto kong sabihin din sa sarili ko, ipaalala sa sarili ko. So kung may mga questions kayo or gustong maging topic, message nyo sa akin sa comments para mas makabuluhan to. 'Di ba? So, yun lang guys. Gym na ako.